This is me, Smart, an ordinary seaman in a not-so-ordinary vacation. At dahil isang buwan na ako nagbabakasyon, isang buwan na rin akong nagiging tambay. Well, correction, professional tambay. Kaya ang kwento na to ay tungkol sa mga ordinary and not-so-ordinary things na nangyari sa unang buwan ng bakasyon. The goodbyes, the comeback, the routine, and the unexpected series of events. So allow me to start the story sa pagtatapos ng kontrata sa barko. 10:30 a.m. Dumating ang barko namin sa lugar ng mga OPA. Busan, South Korea. Ito ang lugar kung saan kailangan bumaba ng mga off-signers at kailangan palitan ng mga new joiners sa barko. Shoutout sa pamilya ko. Shoutout daw sa lahat ng mga nagkaka-crush kanya. Ilang oras bago kami magpaalam ay kailangang abisuhan ang mga papalit sa amin tungkol sa mga bagay na kailangan nilang tandaan, malaman at paghandaan. May mga kalawang na doon. Kaya na bahala doon. Lagyan ko ng WD-40 yan. 20 minutes later, maagang dumating ang susundo sa amin at sa oras na yun, it was time that we bid our goodbyes sa mga taong nakasama namin. Well, sa mga hindi nakakaalam, kung uuwi ka galing sa barko, it's as easy as 1, 2, and 3. Sa maritime ay meron tinatawag na company agent at sakay ng company car ay hahatid niya mga off-signers sa mga lugar na kailangan puntahan bago makarating sa paliparan. Pagkatapos nun ay kailangan niyang siguraduhin na lahat ng mga uuwi ay 100% na makakapag-check-in sa airport na walang labis at walang kulang. Believe me when I say na ganitong proseso lang din ang nangyari sa amin hanggang sa hindi ko na namalayan ang takbo ng oras at napagtanto ko that I'm a few steps closer sa Pilipinas. Ain't looking for much of many, 'cause we got plenty. Sa unang kontrata ay dinala ako ng dagat sa iba't ibang klaseng mga lugar pero hindi mapapantayan ang pakiramdam na naramdaman ko sa unang pagtapak sa Pilipinas pagkatapos ng halos 9 na buwan ng pagbabarko. Nakakapanibago dahil nasanay ako sa tunog ng hampas ng mga alon sa dagat pero sa ngayon, from the streets, from the cars and footsteps, I have music to my ears. Parte ng kwentong to ay masasabi kong comeback at sakop ng salitang to ay ang pagbabalik ng mga important documents sa office as means of safekeeping, organization, and update para sa susunod na kontrata. At dahil sa social media ay mabilis na din kumalat ang balita ng pag-uwi ko. Well, this is not a story about homecoming kung mawawala sa kwento ang mga pangyayaring tulad nito. OMG, huli na day si Howie. I wonder na si if Howie I Smart. changes Kung siya. sikat ng Uy, vlogger nakauli po. For ko sure, si daghan Smart. to siya O, kwarta. tama ko Smart. Daghan Abi, po to siya mindset. salubong. Chocolate. Makautang na And I gid wonder, ta. Uy, Hawi, nakauwi ka daw ng Pinas? Brother, pautang naman. Holy sh... Gigulba ko. Gigulba ko nila. Oh my God. Madong na ko ito sa balumpon. I'm really nervous. Gigulbaan ko na. Gigulbaan ko. Marahil ay iniisip ng karamihan kung ba't ako kinakabahan. Well, nagsimula ako makaramdam ng kaba dahil sa isang tawag na hindi ko inaasahan. Paon na speaker sa comedies para mag-speaker sa ilang symposium. Pwede na sir. Kita-kits ugma sir. Sige. Kaya kita tawag ma sir ah. Bye sir. I run the place, I run the space, I run the scene that light up the face. I run the place, I run the space, I run the scene. Run the place, run the space, I run the scene that light up the face. I run the place, I run the space, I run the scene. Power na power. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready? Sir. Thank you sir. Mabalik ko makawet sa ginuide ha. 8 months, 23 days, and 5 hours. Ito ang total duration ng pagsampa ko sa unang kontrata sa barko. And believe me when I say it was hard, challenging, and nerve-wracking. Kaya I told myself na kapag bababa ako sa barko, magpapalayo ako sa dagat. Pero ngayon na nasa bakasyon ako, well...
Dahil nasa bakasyon ako sinulit ko lahat ng pwedeng sulitin kahit bumalik pa ako sa dagat. Dahil alam ko na anytime ay pwede akong pabalikin ng opisina para sa panibagong kontrata. Kaya ngayon, mas pinipili ko nalang gamitin ang bilang na oras para sa mga kaibigan at pamilya. Sabi nila, ang tahanan ay binubuo ng 7 letra. Pero kailanman ay hindi nasusukat ng numero ang kaligayahang dala sa tuwing binabalik-balikan mo to. Isang beses ka lang mapupuhay sa mundo at sa isang beses na pagkakataong to, makikilala at mahahanap mo ang mga taong bubuo ng malaking parte ng buhay mo. Sa pagkakataong to, hindi magiging basihan ang kulay at pinanggalingan sa kung paano at saan tayo dadalhin ng hinaharap. At sa pagharap natin sa mga bagay na hindi sigurado, sigurado ako na sasamahan niyo ako hanggang dulo sa isang samahan na hindi konektado ng takbo ng dugo, kundi takbo ng damdamin at kanya-kanyang sigaw ng puso. Nagpapasalamat ako dahil sa panahon na nakasama ko kayo. Napagtanto ko na hindi lang pala sa langit natutulog ang mga bituin. Na kung gaano kalayo ang pagtingala ko sa ulap, ganun ang pala kalapit sa paligid ko ang mga bagay at biyaya na matagal ko nang hinahangad.